Magandang hapon po sa buong Pilipinas at sa mga lahat ng mga nagsusubaybay kay Daddy Eduardo Miranda at saka sa aking video na ang ating pinag-usapan lagi dito ay ang mga katotohanan lamang, walang labis, walang kulang. Pwede lang po na hindi muna mapag-usapan sa ngayon or napag-usapan na sa mga nakaraan. Sa future po ay connected na po tayo kung ano pong pinag-usapan dito. Ang importante po, ang mga ilalahad ko ngayon ay yung mag-concentrate po tayo kung paano tayo talaga na hindi tayo matitinag, hindi tayo madadaya, kasi po ang sarap talaga makinig sa mga programa na iba't ibang tao na nakaka-encounter natin sa buhay natin, na talagang ini-insist nila na ang hindi naman nila mini-mention yung divine law for humanitarian, pero hindi nila alam, maaring hindi nila alam naman talaga na yung mga sinasabi nila is because ang source talaga na sinasabi na kinakausap sila ng mga founder na magre-release ng mga ganun kalaking pera sa mga projects at mag-prepared. So, yun po ang ating talakayin ngayon. Kasi po, ako po ay naawa na lang po ako, nagsasayang po tayo ng oras, ini-entertain po natin yun. Na pag inofiran tayo na, sige, mayroon tayong mga projects na ganito ang gagawin, kasi may founder na galing sa Japan, galing sa Amerika. Common sense na lang po, mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan, mga ka-communities ko, paano po magkaroon ng funder? Dahil sa ngayon po ay buong mundo na po ang everyday na nagdi-declare na ang lahat ng mga bangko na sa bawat bansa ay talagang nagsasara na po. Number 1 na po, nasa ano na po, inflation na po, from the recession ang Amerika. Number 1 po ang ating bansang Pilipinas. Kahit po ang bansang Pilipinas na sinasabi na tayong pinakamayaman, dahil wala po tayong magagawa, dahil kahit ang ruler ng Divine Will for Humanitarian, paulit-ulit po akong nagsasabi, na kahit sila po ay naghahanap ng paraan kung paano makonvinsi ang Daddy Eduardo Miranda, ang the sole signatory na lagi nating tinatalakay sa video na ito, na sa group chat natin, na walang kapalpakan dyan sa group chat natin, walang kasinungalingan dyan, kasi nilalantad lang po dyan ang totoo, na ang sa group chat na yan, ang main goal natin dyan ay marireach natin ang plano talaga ng Panginoon according to His will and in His purpose, na mapatupad ang distribution ng Divine Will for Humanitarian sa buong Pilipinas, and then for the extension of every countries sa buong daigdig. Di po ba, mga kapatid? Paulit-ulit po ako nagsasabi na lagi na nang magsasabi yung funder, sige, mag-create kayo ng organization, association, samahan. Di ba, kung totoo silang funder sila, hindi dapat sila magbigay ng ideya na mag-ano muna kayo, mag-aabono kayo, kukuha kayo ng SEC. Kahit sa SEC na lang, hindi kayo dapat magbitaw ng pera. Kasi ang totoo niyan, pakuha kayo ng SEC, pakuha kayo ng lahat sa BIR, madali lang naman yan eh. At hindi po ibig sabihin na kung may SEC na po kayo, ay ano na po kayo, yung talagang legitimate na mayroon talagang pera kayo na mapagkukunan. Kasi wala nga po talaga, napakabilis po yan. Kasi kaya nga po ako lagi akong shortcut, kasi naranasan ko na po yan, na nakasama na po ako sa pinakamalaking foundation na kompleto ng SEC, kinunik doon sa foundation, sa association na yun, para magka-partner para mapatupad ang distribution ng Divine Will for Humanitarian, dahil pinaniwala po tayo na marami po na may hawak na account. Totoo po yung mga account na hinawakan nyo nga, hindi po ba kayo nakaunawa? Totoo po yung account na halimbawa
ang 70 na mga tao, mayroon silang iba't ibang account na binigay noon ng isang tao na yun nga nagpautang ng pera ng bansang Pilipinas. Pinagamit yung backup gold ng kayamanan ng Pilipinas, ginamit sa World Bank, ginamit sa Federal Reserve Bank, ginamit sa Swiss Bank, ginamit kung saan-saan na mga association, organization, foundation, o kung ano man yung departamento ng ahensya ng iba't ibang bansa, pang daigdig na mga association, organizations, pero in short ay kayamanan po yan ng Pilipinas. Ang kulit-kulit po natin noon, lagi-lagi na po itong minimension na ang lahat ng ginamit na mga pera ng bansang Pilipinas ay ayun. Kaya nga na-create po yung mga ginawa ng mga kalaban, mga kaaway. Kaya sila pinapadala ng masumpa, nakikita naman natin dahil sa ayaw pa rin nila umamin na sila ang may utang sa bansang Pilipinas at pinaganda nila ang kanilang mga bansa. Kaya ngayon binalikan na sila ng sumpa, nakikita naman po natin. Di po ba mga kapatid? Hindi ko po talaga isa-isa yung para bang bumabalik tayo sa grade 1. Nandoon na po tayo sa level up ng college, nandoon na tayo sa masteral. Sa awa, wala pa rin tayo sa doctorate kasi paulit-ulit, nasa masteral na po tayo, paulit-ulit po tayong babalik sa elementary, babalik tayo sa primary or sa pinaka preparatory, ano ba yan yung tawag na yun sa mga bata na yun, parang ganyan po paulit-ulit. Sa totoo lang po, ayaw ko na po talaga sana ganito wala sana talaga na akong pakialam, pero kinukonvict ako ng banal na espiritu na paano na lang kung kayo ay makasamahan ko at wala naman akong time na magsalita sa harapan nyo dahil wala naman akong karapatan na magtayo sa inyo sa harapan nyo kung ano sasabihin ko sa inyo, kung anong katotohanan, di po ba? Kaya dinadaan ko na lang po sa video, sa group chat. Sa akin kasi one word is enough to a wise man, pero hindi po yun na-apply kasi paulit-ulit na lang po tayo. Paano tayo makamove on kung ang isang bagay na sinasabi na natin na kasinungalingan ay wag na po nating i-detalye pa, wag na po nating ibabalikan. Para po sa asawa ko, nakamove on na po ako sa asawa ko. It's enough na magpaalala po ako sa kanya ng ungodly, he must have to return to me, that's all. Pero i-detalye mo pa kung kanino siya, saan siya, anong klaseng meron siyang babae, anong meron siya po. Ano po ba yan? Nakamove on na nga Kaya ang problema ko is just the same thing. Alam na natin ang lahat ng kasinungalingan na ang lahat ng ang pinapaniwala nga tayo noon na tayo ang may utang. Ang dami-dami mga ginto, mga gold na bubuksan ng bubuksan pero walang pagbukas kasi hindi naman pala authorized. At yun pala ay na default na po lahat yun. Na-erase na po lahat yung records na yun. Wala na sila. Ang lahat ng mga kayamanan ay naka-blue book. Kung ano man yan, mga bankers man yan, mga diamonds man yan, naka-blue book po yan lahat. In short, kung nagbenta man kayo at ginalaw nyo yan sa mga videos na nadaanan natin, confiscated po lahat yun. At yun lahat ay kahit kayo, lahat ang mga nagbebenta ng kayamanan na nandoon na sa labas ng bansa Pilipinas, di po ba? Nagkaroon naman talaga ng transaction. Hindi ko sinasabi na fake yun. Nagkaroon ng transaction dahil totoo talaga na binigyan sila ng account pero nakipag-transact, binenta na po yung mga gold, nadala na po doon sa ibang bansa dahil na-confiscate nga po ng the ruler po, dumadaan po sa kanya. Ang mga buyer ninyo na mga mayayaman, mga hari, mga reyna, yun po lahat ay nagpakunyari lang po sila ng mga investor, mga businessmen, pero hindi po, mga CIA po sila, di po ba? Di po ba sa buong Pilipinas wala pong nabayaran? Kahit ako nga po kaya nagagalit po ako kasi galing po ako sa marking association na pinapaniwala na nakakonek doon sa First Lady, na ang galing-galing ng bankers na yon, na paniwala kami na magkaroon kami ng mga kotse, mga sasakyan as a national leaders, tapos mamimigay ng pera doon sa mga sobra-sobra naman talaga sa isang bankers lang. Totoo po na nangyari ang transaksyon. Di po ba? Totoo pong may transaksyon. Ang problema po, nangyari yung mga transaksyon na yon ay dahil nga po nagkapirmahan na magbayaran, nagkasundo sila sa bangko, nagkasundo sila sa ating central bank, unconnected sa World Bank,
Eh paano po nadala na po doon yung kayamanan? Naibigay na po. At yung payment is to follow. Kaya nga po, walang bayanan is because ang kayamanan na yun na lahat ay nakaw ay hindi po pwedeng ibebenta. Ang lahat ng ninakaw, pwede mo bang ibenta? Hindi. Napakunyari lang po yung mga CIA na sila yung mga buyer dahil para makuha nila, mabawi nila yung maninakaw na kayamanan at ibabalik po yan sa tunay na may-ari. At sino ang may-ari? Ang tunay na may-ari ng bansang Pilipinas ay ang mga mamamayan, yung mga mahirap na mga tao, yung mga inaapi. So, walang magagawa yung mga taong mga inaapi at hindi rin po nila yun magalaw hanggat hindi po i-approve ng sole signatory. Paulit-ulit po tayo na marami pong sole signatory, kung ilan man yan sila, 5 man yan sila, 7 man yan sila, 6 man yan, palagay na natin ko, kahit palagay na natin 50 sila, in a short ano na lang. Pero ang nangyari kasi patay na po lahat sila. Isa na lang ang natira. Kung alam naman po natin na ang sa SEC, kung sino po ang may-ari doon, mga board of directors, di po ba? May board of directors ang SEC. Kung mamamatay po yung may-ari niyan, ay at isa na lang ang natira. Pero kung may dalawa pa dyan, hindi pa, walang may authority na isang tao, hindi makastand ang isa, ipapatupad kung ano ang gusto niya dahil may isa pa. So, ang the last nga po na before kay daddy na last ay kinuwento na po sa inyo ng paulit-ulit, yun po yung ginamit na account para magkaroon ng pondo yung senior citizen at yung mga 4-piece beneficiaries. Pero paulit-ulit na lang po tayo para ako na lang po ang nahiya talaga sa sarili ko kasi pati ako po ay natatablan na talaga ng kakulitan kasi sayang po ang katalinuhan dito, ang wisdom. Kasi paulit-ulit po tayo, pag sinabi na erase na yun, yung mga story to tell noon na ganito, ganon, in short, alam na natin, binaligtad lang po na tayo. Okay, diyan lang po muna tayo. Ang intindihin natin ngayon, ang lahat ng mga kayamanan ng bansang Pilipinas, ang Diyos ay may nilagay na isang sole signatory na siya po ay may pagka-white spiritual wonder boy. Yun nga po ang sinasabi ko sa inyo na tayo ngayon, we are just not moving na ang tao ngayon ay nandito na po talaga, kumikilos na po ang mga spiritual people, spiritual men. Kasi kung hindi po sila spiritual, kung human being lang po sila, kaya silang ipapatay, kaya silang lipulin, ay pero kung spiritual sila, hindi po sila kayang patayin ng mga kalaban ng Diyos. Nag-gets nyo po ba mga mahal na kapatid? Lalong-lalo po sa group chat, wag na po kayo dyan makulit. Wag po kayong paulit-ulit. Bumalik kayo doon, mag-scroll back down at unawain nyo po doon kasi ako po ay nagsasawa na po. Na, dapat po, marami na tayong nararating na mga videos na ito kasi si Daddy Eduardo Miranda, ang kanya na lang concentration ngayon, ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. In any moment, in any time, in any day, as long as wala ng politiko, ang kondisyon ni Daddy, talagang bubuksan niya yung kayamanan. Pero hindi niya bubuksan hanggat maraming umaangkin na sila rin po ay makapagbubukas. Pinaulit-ulit ko sa inyo, walang makapagbubukas dahil kahit yung ruler above the CIA, nasa gitna lang po siya, na siya rin po ang binigyan ng authority at power ng Panginoon na magiging partner na ingatan itong Divine World for Humanitarian. Pinaulit-ulit ko 1985 pa. He has 72 churches inside the United States and 52 churches outside the USA. Pero sila ay naorienta po sila na once na magbitaw, once na mag-release ng Divine Wealth for Humanitarian at inaantay po yung approval ni Daddy, sila po ay makikinabang po, na-orient po silang lahat na may hope sila, may faith sila na once na mangyayari yan, isa po sila na makapag-benefit dyan sa Divine Wealth for Humanitarian. Imagine niyo, hindi naman po siya Pilipino, pero bakit yan? May program na ganyan. Tayo pa kaya mga Pilipino? Pero ang diferensya lang po, tayo mga Pilipino, tayo mismo mga Pilipino, hindi po tayo naniwala kay Daddy Eduardo Miranda. Kasi ang dami-dami pa rin po natin pinapaniwalaan na maraming umangkin na sila rin po makapagbubukas. Ang tandaan lang natin, ito lang ang sinasabi ko sa inyo, ang sinasabi ng
Daddy Eduardo Miranda na yan, engineering profession, parang mukhang kawawa siya pag tinitingnan nyo, pero aanin po natin kung siya ang may power, na sa kanyang power na binigay ni God na siya ang makapagbubukas. May magagawa pa ba tayo? Kung ang ating presidente nga hindi nakapag-withdraw ngayon dahil nakasara na ng 2018 pa yung Divine Wealth for Humanitarian, kayo pa kaya na makapagbubukas? Kaya nga gumugulo, kaya nga tayo mga Pilipino, kaya nga tinatawag tayong tanga, bubo, kasi paulit-ulit na lang po tayo, hindi po tayo makamove on. Ang imumove on po natin, ang sinasabi po ng Panginoong Diyos sa kaitaas-taasan, na ang sabi kay Daddy Eduardo Miranda sa soul signatory ay hindi magbubukas ng kayamanan magpakailanman hanggat hindi ipatupad ang mangyayari na no political involved sa pagdistribute ng kayamanan na ito. Nag-gets nyo na po ba? Paulit-ulit na lang po tayo. Okay. Doon, pupuntahan po natin yung mga nangangako na mga funder daw sila mula Japan, mula Amerika, mula Australia, sa iba't ibang bansa kung sa sila nanggagaling. Tapos maghahanap sila dito ng mga tao na makukunik sa kanila, pipiliin naman nila yung may mga kaya. Mga mayayaman kayo, huwag kayong padadaya, huwag kayong magbitaw kahit one single centavo, kasi nga kung ang Divine Wealth for Humanitarian ay hindi pa nga nabuksan, sila pa kaya makapagbibigay sa inyo ng pera na pang-funder kung ano-ano mga program nyo. Ako ay nasasaktan lang po ako kasi wala akong karapatan magsalita sa inyong mga meeting, mga gatherings na yan. Pero ito lang po, kasi ito po ang gawain ko. Hindi po yan matutupad. Saan sila kukuha ng pera? Okay, puntahan na po natin. Ang Pilipinas po ngayon, hindi ng Pilipinas ay nasa resesyon na po tayo. Dahil nakita naman natin na sa inflation na po ang buong daigdig. Prenta ng pera na wala na pong backup. Paano ba magprinta ng pera? Paano ba maluloko ang government sa pagpiprinta ng pera? Diyan na po, malalim po yan na usapin, pero unawain po natin. Ano ba ang gawain ng Central Bank? Ano ba ang gawain ng World Bank? Kung nakasara ng World Bank, ano pang gagawin nakakunig dyan sa ano na yan, sa Central Bank? Paano sila magpiprint ng pera ngayon? Dahil wala naman sa Central Bank ang backup gold. Nandoon sa World Bank, nandoon sa Federal Reserve, doon nakasangla, nandoon na inipon-ipon na po yun lahat. Inipon-ipon na po yun lahat ng mga men of God. Hindi po ba kayo nakaunawa? Ang makayamanan wala na po sa mga bangko. Kaya nga po, iba't ibang bansa, kaya nga po doon sa group chat, di po ba nakikita nyo kung nakadeclare doon kung today, all the banks in this country, nasara lahat, pasunod-sunod, kung matalino po kayo, hindi po ba kayo napapansin nyo, nagbabasa po ba kayo talaga doon sa group chat? Sa taga-group chat lang, anong accountability nyo doon? May accountability kayo doon kasi dapat na nandoon na kayo, basahin nyo po yun at yun din po ang ituturo nyo sa mga kakilala nyo. Ang bangko, mga bangko, pag nagsara na ang Central Bank, hindi na po makakilos, di po ba? Ang atin lang kasi ay mayroon po kasi dyan na kasinungalingan. Hindi nga po natin alam kung nasaan na yung Secretary of Central Bank natin, kung saan sila kung andyan pa ba sila sa loob ng Central Bank, sino ang nakaupo dyan. Ang totoo po kasi, paano po ba magprinta ng pera na ibabayad? Pag galing sa Japan ang pera, galing sa Amerika, paano magkaroon ng pera na ibibigay sa inyong mga founder para kayo makapag-start ng projects? Hindi po kayo magkaroon ng malaking pera mula sa founder kasi sarado nga po yung Central Bank. Saan sila magpiprint ng pera? Saan sila kukuha ng backup para bank to bank? Saan sila kukuha ng pondo? Dahil nga lahat ng bansa ngayon mahirap na, taghirap na nga ang bawat bansa, tapos magpapadala pa sila dito ng perang malaki sa inyo. Kayo po mga mayayaman ang concern, ang mahirap wala na lang din po kasi wala naman po yan i-share na pera. Pero ang pinag-usapan po natin dito, kung mahirap ka at nabibiktima ka na magli-leader ka dyan at aasa ka na wala pang pera na pinadala, darating ang funder, sige, next week. Kailan pa ang next week na yan? Sige, tanungin ko kayo, ilang beses ba? Ako sa transaction na sinasabi na next day, next week, next month, 3 na, di ba? Default na 3.
Tapos mag-asa pa kayo ng ilang years? At, di ba? Sa lahat ng foundation, wala naman nangyayari na nagbitaw up to now. Kahit yung sa amin, wala nga eh. Na yung sa amin talagang naka-withdraw na ng pera, pinamili na lang ng lupa yung kung saan-saan binili ng lupa. May mga proyekto sila, pero wala. After that, wala na rin naman silang mawi-withdraw kasi before 2018, nagkapera pa po sila. Nagkasundo pa sila ng magandang mga projects, pero walang nangyari. At akala din nila makapag-withdraw pa sila ng pera, kaya ginastos na lang muna nila yung mga naunang na-withdraw. Pero nasaan yung pera ngayon? Wala nga. Kami pang kinuna ng pera. At hindi lang kami isang beses na biktima. Ang dami-dami nagpapakunyari na sila daw ang may-ari ng mga account. Makapagbubukas po sila. Pakinig po kayo. Totoo naman po talaga na nakapangalan sa inyo sa kanila yung mga account na yon. Mga patay na nga po sila lahat, di po ba? Pero pag sinasabi mo na dahil patay na yung signatory na yun ng account, okay, patay na, may anak siya, at sasabihin mo, ang daddy ko kasi ang may hawak ng account, nakapangalan sa kanya, minana po ito sa akin. Hindi nga rin po kayo makapag-angkin yan. Nakapangalan lang po sa inyo yan, maaring inilipat po yan sa inyo, pero the law ng Divine Will for Humanitarian ay ang may-ari po yan ay ang Diyos. Pero hindi po yan ginawa, hindi sinunod na ang may-ari ay ang Diyos, na yan, noon pa dapat yan ipinamahagi sa mga mahihirap. Pero hindi nangyayari, di po ba? Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Lalo na yung may mga age pa kaysa sa akin. I am 60 years old now. Pero, alam ko yung mga story ng ganyan. Ang Divine Will for Humanitarian ay hindi lang po ito pinag-uusapan ngayong 2020s. Noon pa yung 1970s, kaya nga po nag-create ng mga iba't ibang foundation, mga lulo, mga lula, tipo ba, may mga triple A's noon. It's because natotoo naman talaga na may Divine Will for Humanitarian. Pero dinidelay nila noon ang pagpapatupad is because meron naman talaga ang ating mga nasa authority, na the highest in authority, ay nakapag-withdraw pa naman talaga. Kaya nga po noon, ang nangyayari naman ay merong mga pagkakataon, nyo na lang i-analyze na meron naman talagang pondo. Lagi nagsasabi, okay, ito may allocation yung mga blessings, pero hindi po natutupad. Ang nangyari lang ng mga na-allocate dyan ay yung the last minute na, the last hour na may isang signatory na bago kay Daddy Eduardo, dalawa na lang sila. Before that, kay Daddy na siya na lang. Yung pangalan na Diana, nakapagbuhay pa siya noon, kaya nagkapagbigay pa po siya ng authority to withdraw that account. Pero saan ginamit ang pera, hindi rin sa insakto. Kasi sa time pa lang na yon, dahil presidente siya na babae, dapat ang ginawa niya sa pera na yon, instead na bigyan ng 500 yung mga tao, bibigyan yung purpose ng 500, dapat ang ginawa noon, binigyan na lang yung bahay, yung pamilya, bawat pamilya ng pabahay na malaki na may 500 square meters. Kayang-kaya naman po yun bawat pamilya. Kayang-kaya po yun. At nagpagawa ng hospital, libre lahat. Kung totoo siya nagmamahal sa ating bansa, ay naubos na yung pera ngayon. Paubos na rin nga yun sa ano na yan sa senior citizen na yan Okay, to make it short, wala na rin po yun, namatay na rin po yung may-ari ng account. So si Daddy na lang po ang natira. That is the time nung nalaman ni Daddy na pinapatay na rin po yung the last na lang na dalawa na sana silang remnant. Ang nangyari po ay doon na po niya may karapatan na po siya na i-close kasi isa po siya sa signatory, na genuine signatory na natira doon sa pinaka-original na signatories. Nag-gets nyo mga kapatid, wag na po tayong patumpik-tumpik, wag na po tayong paulit-ulit kasi ginawa na po tayong makulit. Okay po. So, ibig sabihin, kay Daddy na time po, siya na lang ang mag-isa sa Divine Will for Humanitarian. Kung simula pa noon, maari, kung hindi kinurap ang pera, hindi pinautang sa iba't ibang bansa, tayo ang pinaka-the best na bansa ng buong daigdig. Pero hindi yun natupad, pero wag na po tayo magsisi kasi nangyari na yan.
At pinahintulutan naman ng Diyos for His glory. Hindi nyo po ba nakikita na ang mananghiram ng pera na nagsisinungaling up to now, hindi pa rin po sila umaamin na sila ang may utang? Hindi nila mailalantad sa buong daigdig na kami na malakas na bansa, may utang kami sa Pilipinas. Hindi nila naggawa. Ano naman ang nangyayari sa kanilang bansa? Isinusumpa sila. Ang lahat ng ginamit nila na pera doon, makayamanan sa kanilang bansa na pinaganda nila, ano naman ang ginawa ng Diyos? Nakikita nyo naman, hindi ko na ilalahad, hindi ko na ikukwento dahil kitang-kita nyo naman lahat. Okay po mga kapatid, huwag na po tayong patumpik-tumpik. Ang pupuntahan po natin dito, ito po ang napaka-importante na huwag po tayong maniniwala dahil to make the story short, hindi po mangyayari na may funder na magbibigay sa inyo ng pera dahil kung bilyon ang pinag-usapan ng mga projects, hindi po makapag-print ang central bank ng pera dahil alam ng central bank na pag walang kaman sa source signatory na magpiprint ng pera dahil wala nga rin po sa kanila ang gold na paintulutan nila ang mga backup, kahit yung mga treasury notes, hindi nga po nakapagbabayad ng interest yung mga bangko, yung mga iba't ibang bansa sa atin. Yan pa kaya na magbibigay sila ng funds para i-ano sa inyo. Samantala ngayon, kanya-kanya ng lukuhan, kanya-kanya ng corruption, kanya-kanya ng scamming, how to make money. Ganun ang kaisi, nalulukuhin nila ang mabibiktima nila. Pero sana, yung video ko na ito, please, i-share nyo po ito. Huwag na po kayong papaluko sa mga funder. Kasi po, ang ating mga pera ngayon na nakaprint na yan, na imprinta na yan, kahit sa part ng mga ano ngayon, controversial, hindi po makapag-print ang Pilipinas ng pera. Anong gagamitin nila? Dollar? Para ibigay sa inyo ang dollar? Dadaan po yung dollar sa World Bank, dadaan po yan ng saan-saan. Pero ngayon po, ang pera na po na yan ay puro fiat money na po yan. Wala na po yung backup. Paano nyo gagamitin yan ng funder na ibibigay sa inyo? Walang backup. Nag-gets nyo po ba mga mahal na kapatid? Mahabang usapin ito. Bakit? Di ba natandaan nyo, sinunog ni Daddy Eduardo yung pera na bagong print dahil wala na nga pong backup. Bakit hindi nila mahuli si Daddy? Huliin sana nila dahil bakit niya sinunog ang tunay na pera? Hindi nila mahuli-huli si Daddy kasi si Daddy rin ang may tunay na may-ari ng World Bank, Central Bank na yan. Tayong Pilipinas. Si Daddy nang ang nakasol signatory, ang trustee lang na ibinigay ng Panginoong Diyos, kinereate ng Panginoong Diyos, orchestrated ang lahat. Pero sa panahon ni Daddy Eduardo Miranda, dahil wala na pong mga ibang signatory, siya na lang po ang may karapatan. Kahit ang buong mundo nag-antay po sa kanya, pero hindi pa rin po nila inaamin. Pero maniwala po kayo, the ruler mismo ang nagpapatupad ng batas ng Divine Will for Humanitarian above CIA, kasi ang lahat na na-confiscate na makayamanan nyo na naibinta nyo dyan sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, na nakipag-deal pa kayo. Kilala ko pa yung isa, nakikita pa namin talagang namamaterialize lahat, kumpleto ng papers. May kaibigan akong kumpleto ng papers, may safekeeping pa talaga na receipt na tinanggap ng Central Bank, yung ng mga bangko, yung kayamanan nila, witness sila na yung kayamanan ng friend ko ay talagang na-transact na sa mga nagpakunyari na mga anak ng prinsesa, king, queen. Pero saan ang mga kabayaran? Wala. Hanggang ano lang sila, hanggang papeles. Hindi kasi porkit may SIC na, may BIR na, may safe keeping receipt kayo na hawak dahil nakasave nga doon yung mga kayamanan nyo, ay makatanggap kayo ng pera. Paano kayo nga makatanggap? Paano nga po kayo mababayaran? Dahil yung kayamanan sa buong Pilipinas sa ilalim ng lupa ay hindi po tao ang may-ari ng individual. Yan po ay pangkalatan po yan na may-ari ay ang Diyos, at para po yan inilalahad. Hindi inilalahan ba yun? Para po yan sa mga mahihirap na mga inapi na hindi nakaranas ng sarap. Paulit-ulit na lang po ako dito. Kaya nga po ayaw ni Daddy Eduardo, kasi yan ang utos sa kanya ng Diyos, wala tayong magawa. Ang kay taasan mismo nagsasabi na huwag buksan hanggat may politiko. Gets nyo ba mga mahal na kapatid? Dito lang po muna, magpa-part 2 po ako sa video na ito ha. Note po, may part 2 po ito kasi i-explain ko po kung paano kayo maniniwala na ang pera natin ngayon ay fiat po yan. Wala pong backup gold dyan. Kaya nga po tayo naghihirap ngayon. Tingnan nyo kahit yung mamayayaman na pag nagpunta yan sa grocery, tingnan nyo.
hindi na makikita ang pera niya ko na inahanap-hanap niya na kung ano karami ang mabibili niya sa pera niya. Kasi lahat na ngayon naghihingalo. Nag-gets nyo ba? Ang amazing na lang ngayon, tayo ay nakakakain pa. Ang mahirap kasi ay sanay na tayo sa tuyo at kanin lang. Gulay. Hindi tayo di hotdog, lahat-lahat ng mga frozen food, lahat-lahat ng nagpapasarap ng mga pagkain na yan ang ginagamit ng mamayaman. Matatapusin po yan. Di po ba ang lahat ng bagay ay may katapusan? Kaya nga po tayo na mga mahirap, mapalad tayo, we are blessed kasi tanggap naman natin na mahirap na tayo, sanay na tayo. Ang mahirap ay ang mga mayayaman dahil kahit nasa panahon na malapit na ang Diyos na bumalik, kayamanan pa rin ang kanilang mga iniisip. Tayo namang mga mahihirap, habang tayo nagsasakripisyo, nagtitiis, masaya naman tayong nag-aantay, luhaan naman tayo nag-aantay sa ating Panginoon na, Lord, sana dumating ka na. Di po ba? Nag-gets nyo po ba? Mapalad pa rin tayo dahil buhay tayo nakakain at kung talagang buhay tayo sa pag nangyari yung divine will for humanitarian ay mapalad pa rin tayo, pero wag pa rin po natin isipin na lahat po tayo mapapalad kasi may Diyos tayong kinikilala. May Diyos tayo na nakakita sa atin na pag tayo'y luhaan. May Diyos tayo na wala kang pera pangbayad sa ospital, nandyan siya, papagalingin niya ang pamilya mo. Pag wala kang pera pangbayad at gumagawa siya ng himala. Nag-gets nyo ba mga mahal na kapatid kung ano po ba ang mga nilalahad ko sa video ko? I want to realize everyone na wag na pong magpapaloko dahil wala na pong mangyayari. Walang scammer kung hindi po kayo magpa-scam. Wala pong funder na makapagbitaw ng pera na yan na para sa ganito, sa ganito. Wala nga po. Dadaan po yan sa central bank. Dadaan po yan sa approval ng sole signatory na magpaparin ng pera. Kung totoo man na may mga pera yung mga yung nangako ngayon na maraming gold bar na hayag siya na nakaupo na nga, wala na nga po. In short po, sinasabi ko na po sa inyo, ang ruler mismo ang nagsasabi, nagpa-utos po siya sa isang tao, inulit-ulit ko nga po yun dito, na hindi po yun in-approve dahil pinaunawa na yun na scratch na po yun, basura na po lahat yung mga papilis na yun. Kasi nga nakaw na kayamanan ay kukunin at i-confiscate at ibabalik po sa bansang Pilipinas dahil tayo po ang may-ari. Hindi po ang banyaga, hindi po ang isang tao ng politika, anak ng politiko dahil politiko siya, presidente siya, anak niya. No, they have accountability and responsibility to face. Pagdating ng araw, ngayon pa lang po, inisa-isa na po yan. May mga record po yung mga spiritual men yan. Hindi po sila maluloko. Huwag po kayong mag-alala dito po sa ating samahan sa group chat na kinukunik ko kayo. Wala po dyan ID. Hindi po namin kayo hiningan ng ID. Kasi pag nag-distribute po ng kayamanan, pupuntahan po kayo ng kusa ng Daddy Eduardo Miranda physically talaga magpipresent sila sa inyo at ang mga spiritual men na wala pong hawak na papel. Naalala nyo po, galit po ang Diyos sa mga registration na yan. Kasi sa time ni Jesus, nang gusto nilang ipapatay, sa time na yan within 2 years, kung ilang taon si Jesus, kung ilang buwan dyan nila ipapatayin, kaya nagkailangan nilang magpaparehistro. Galit ang Diyos niyan, dapat hindi po tayo naparehistro niyan, di po ba? Kaya nga walang rehistro kasi ang Diyos ang may nagmamayari ng ating mga buhay. Kilala niya tayo sa simula pa lang, hindi pa tayo pinanganak sa mundo. Kilala ka ng tao ng Diyos na ay ito anak, ito yung pera mo, ito ng isang pamilya para sa inyong pamilya. Walang makadubli niyan kahit walang lista-lista kasi nakikita nila, sila mismo nakikita kung ano ang laman ng puso ng bawat isa. Kilala nila ang bawat pamilya kung ilang tao sa loob ng pamilya. Hindi po tayo pwede makapagsinungaling. Kaya nga po, wag po kayong mag-worry kung walang ID yan na kinunan kayo ng pangalan. Kasi lahat yan, it's a divine. Divine nga maka-Diyos. Kaya hindi natin problema yon kung saan man tayong sulok naroon. Ang atin lang stand in the truth tayo na wala ng ibang makapagbibigay ng kayamanan sa atin na mga Pilipino at sa buong bansa kundi ang Diyos. Sa Diyos tayo mananalig, hindi po sa mga funder. Huwag po tayo umasa doon kasi naranasan ko na po yun. Maniwala,
Kaya nga po ako naano po ako kasi hindi ko nga po alam bakit ito po yung papel na binigay sa akin. Ako po, sa sarili ko lang po, ako lang tatahimik na ako dahil nakikita ko naman talaga kung ano na ang katotohanan. Pero, kinukonvict pa rin ako ng Holy Spirit na ito ay ilalahad ko. Ilalahad ko na maisa lamang signatory sa kayamanan at wala na pong iba. Yan ay si Daddy Eduardo Miranda, EFM. Nagets nyo po ba yung ibig ko sabihin? Ang 3-letter codes na yan ay malaki po yan, magbibigay ng wisdom sa inyo. Okay? Tatapusin ko na po muna ito at yan po bastang importante, nagbigay po ako sa inyo ng abiso na wag pong maniwala sa mga promising kasi wala pong may makapagbubukas at wala pong may makapag-release ng blessings kasi wala po yung pera na mapiprint para ibibigay po sa inyo para gamitin nyo dahil naka-close nga po ang pagpiprinta ng pera at yan po ang ating kasunod kung paano mag-print ng pera. Paano yan? Kung walang pera na ipiprint, ibig sabihin wag lang po kayo maniniwala. Okay po, sige po. Thank you, God bless everyone. At sana po i-share nyo po ito na marami na pong makaunawa. Kasi kawawa naman po at maunawaan na lang po natin, Diyos lang po ang ating pag-asa. Sa Diyos po tayo tumingin. Bahala na po si God sa atin. Sa hirap at ginhawa, sa may sakit ka o magandang katawan mo, sa Diyos pa rin tayo lahat. Amen po. To God be the glory. Okay, next video na lang po. Bye.